Madalas nilang sinasabi na ang pagmamahal ng isang ina ay walang kondisyon at hangganan. At ang karaniwang hiling lang din ng mga ito o ng kahit sino mang magulang ay ang magkaroon ng mabuting kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat ng bagay ay nauuwi sa mabuting resulta. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Hapon noong March 11, 2023, araw ng Sabado, nagulantang ang bayan ng Norzagaray, Bulacan nang may natagpuan ng isang residente sa masukal na damuhan na isang storage box. Umaalingasaw ang masangsang na amoy nito kaya hindi naging maganda ang kanilang hinala at tumawag kaagad sila ng mga pulisya. Pagkadating ng mga otoridad, sinuri nila ang box at hindi nga sila nagkamali sa kanilang hinala. Tumambad sa ilalim ng mga papel at pambalot ng regalo ang wala ng buhay at naaagnas na nakatawan ng isang ginang. Nakabalot ito sa kumot at garbage bag, nakabaloktot at basag rin ang ulo at mukha nito. Walang nakitang pagkakakilanlan ang mga pulisya sa paligid ng biktima kaya hindi nila agad natukoy kung sino ito. Hinala rin nila matagal na siyang patay dahil lumulobo na ang kanyang katawan at muka. Ayon pa sa medical legal na isinagawa ng Bulacan Provincial Crimes Unit, ang dahilan ng pagkamatay nito ay blunt traumatic injuries to the head o matinding tama sa ulo ng isang matigas na bagay. Sa pagdaan ng oras, mabilis namang kumalat ang balita sa mga karatig bayan at lingid sa kaalaman ng mga otoridad, may isang pamilya pala mula sa Pasig ang ilang araw nang naghahanap sa kanilang nawawalang kapatid. Isang linggo na di umanong nawawala ang 67 years old na si Maria Elena Villastique na nang narinig ng kanilang pamilya ang balita tungkol sa natagpuang bangkay sa Bulacan, agad silang pumunta sa morgue. Pagkakita pa lang daw nila sa katawan ng biktima, kahit pa halos hindi na ito makilala dahil sa mga sugat sa kanyang muka at ulo, napaiyak na lang sila ng todo dahil alam nilang iyon ang nawawala nilang kapatid. Hindi nila lubos mawari ang kanyang sinapit, kaya ang tanong na lang sa kanilang isipan ng puntong iyon, ano ang nangyari sa kanilang ate at sino ang pumatay sa kanya. Si Maria Elena Villastique ay kilala rin sa palayan na baby sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Isa siyang simpleng ina na namamahala ng kantin para sa isang kumpanya kung saan ito rin ang pinaka-source of income ng pamilya. Napakasipag din ito maghanap buhay na dati pa nga nitong pinagsasabay ang pagtatrabaho bilang isang telephone operator habang nagnenegosyo. Hindi na niya kasama ang kanyang asawa dahil halos 2 dekada na mula nang ito ay namatay. At mula noon, mag-isa na niyang itinaguyod ang 2 nilang anak. Dagdag pa ng kapatid ni baby, ang tanging kasama lang nito sa bahay ay ang bunso niyang anak na si Raymond Villastique na 28 years old na. Paminsan-minsan, bumibisita rin daw doon kada linggo ang apo niyang babae kay Raymond na 7 taong gulang naman. Paglalarawan pa nito sa kapatid, sobrang mabait daw si baby at ginagalang ng mga nakakakilala sa kanya. Mapagbigay at matulungin din ito sa kanila na kailanman ay hindi sila nito pinabayaan, lalo na nang nawala na ang kanilang ama't ina kung saan ito na raw ang parang tumayong magulang para sa kanilang magkakapatid. Kaya labis na sakit at pagdadalamhati ang kanilang naramdaman dahil sa brutal na sinapit nito. Nangako rin sila na bibigyan nila ito ng hustisya kahit ano pa ang mangyari. Sa mga nakaraang araw naman, maraming bagay daw silang napansin na parang kakaiba. Lalo na nang ilang araw daw hindi pumasok si baby sa kantin at nang hindi rin nila ito makontak. Ayon pa sa salaysay ng kapatid ng biktima, noong March 6, 2023, ikinagulat daw ng katiwala ni baby nang dumating si Raymond sa kantin, bit-bit ang mga sangkap ng lulutuin nilang ulam. Ang nakakapagtaka lang daw kasi, kailanman ay hindi ito tumutulong sa kantin ng kanyang ina. Hindi rin daw ito karaniwang inuutusang mamalengke, kaya pala isipan para sa kanila kung bakit siya ang pinabili ni baby sa mga sangkap. Kulang-kulang din daw ang kanyang mga binili at sa pagkakakilala nila sa ginang, sobrang detalyado ito pagdating sa paglilista ng mga kinakailangan sa pagluluto.
Nang sumunod na araw, March 7, nang hindi pa rin pumasok si Baby sa kantin, nagpasya na ang mga kapatid nito na bisitahin siya mismo sa kanyang bahay. Kumatok daw sila ng ilang minuto sa pintuan pero walang sumasagot o nagbukas man lang ng pinto. Di tumagal, dumating ang panganay na anak ni Baby at ibinahagi nila sa kanya ang pag-aalala tungkol sa pagkawala ng kapatid. Ayaw din daw kasi kay Raymond, may sakit ito kaya hindi siya muna pumapasok. Nagpaliwanag naman ang anak nitong babae na hindi daw nawawala ang ina dahil nakausap pa niya ito. Nagpatingin lang daw siya sa doktor upang mapa-x-ray gawa ng kanyang ubo at babalik din kaagad. Panandalian namang napanatag ang loob ng magkapatid sa pag-iisip na at least nakakausap pa ng kanilang ate ang kanyang mga anak at mukhang may dahilan naman kaya hindi ito pumapasok. Dumaan pa ang ilang minuto, dumating naman ang bunso nitong si Raymond at muli nila itong tinanong kung nasaan si Baby. Sumagot naman ito kaagad na pumunta lang daw ang ina sa mall pero pauwi na rin ito. Gayunpaman, hindi mawala sa kanilang isipan ang pangamba na nagdesisyon na silang patingnan ang CCTV sa paligid ng bahay. Doon na nila natuklasan na walang nakitang bakas ni Baby na lumabas man lang sa kanyang tahanan mula pa noong araw ng Linggo at kahit noong Lunes. Dahil sa hindi na sila mapalagay, nagpasya silang pumunta sa estasyon ng pulisya upang magpa-blatter at mag-file na ng missing persons report. Nagsagawa rin sila ng sarili nilang paghahanap at doon na nila naalala na bumibisita kada linggo ang apo nito sa bahay. Dahil dito, nagbakasakali sila na baka may nalalaman ito o napansing kakaiba nang huli itong pumunta sa bahay ng kanyang lola. Hindi na sila nagsayang ng oras para tawagan ang dating nobya ni Raymond upang tanungin at kausapin ito. Ayon naman sa kanya, nang sinundo daw niya ang anak mula sa bahay ni Ate Baby noong hapon ng March 5, ipinagtaka niya na ang dating nobyo ang nagbukas ng pinto. Kwento pa niya, tinanong daw niya si Raymond kung nasaan si Ate Baby pero sumagot lang daw ito na wala siya sa bahay dahil may pinuntahan. Nagtaka naman siya doon dahil karaniwan kung sakali mang ito ay may pupuntahan at nasa kanya ang apo, hindi ito nakakalimot mag-text o magsabi man lang kung kanino niya inahabilin ang bata. Ngunit nung araw daw na iyon, wala daw siyang natanggap na kahit anong mensahe. Pag-alala pa nito, nang sinundo daw niya ang anak, napansin niyang parang takot na takot ito at may sinasabi na kung ano-ano. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang takot ng bata at may ikinikwento rin siyang sadyang nakakatindig balahibo. Ayon sa bata, nasa kwarto daw siya ng daddy niya nang narinig niyang sumigaw ang kanyang lola. Pinuntahan daw niya ang kwarto nito na katabi lang din ng kinaroroonan niya at nakita nito ang kanyang lola na hinahampas sa ulo at napuno ng dugo ang kanyang daddy. Nang napansin daw siya ng daddy niya, itinulak daw siya nito palabas at sinabihan na manatili lamang doon. Dahil sa mahalagang impormasyong iyon, mas itinutok pa nila ang kanilang pag-iimbestiga kay Raymond. Pinatingnan nila ang mga CCTV footage sa area sa nakaraang linggo at paisa-isang nireview ito. Doon, marami pa silang nakitang ebidensya na nagkokonekta kay Raymond sa pagkamatay ng sarili niyang ina. Noong March 6, 2023, namataan ito sa isang kalye na may hinihilang storage box na mukhang may kabigatan. Umabot ito sa isang gasolinahan at muli siyang nakuhanan sa CCTV naman doon na hila-hila pa rin ang box. Iyon ang parehong storage box na natagpuan sa Bulacan na pinaglagyan ng kanilang kapatid. Kaya dala-dala ang nakolektang ebidensya, dumulog na sila sa tanggapan ng NBI at agad naman nilang sinimulan ang investigasyon noong March 9, 2023. Pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ni Baby at doon na nila nakita ang mga kumot, tuwalya at foam na may mga bahid ng dugo. Maliban pa doon, mukhang tinanggalan din ng ilang bahagi ang kutsyon, dagdag pa sa mga nakita nilang mga bahid ng dugo sa pader at pintuan ng kwarto. Dahil sa malakas na ebidensyang nakuha nila, itinuring na nila kaagad bilang main suspect ang mismong anak ng biktima na si Raymond Villastique. Ang problema lang, nang mga sandaling aarestuhin na nila ito, hindi na siya matagpuan ng mga otoridad sa area. Sa isa pang CCTV footage noong March 8, 2023, mga bandang 1:00 ng madaling araw, nakuhanan si Raymond na naglalakad sa isang kalye na may dalang maleta at backpack. Hindi na rin ito makontak ng kahit sino mula ng puntong iyon, kaya ikinonsidera ito ng mga otoridad bilang pagtatangka na tumakas.
March 12, 2023, Martes, isang kamag-anak nila ang nakakita kay Raymond sa mall na agad naman niyang ipinaalam sa mga otoridad. Doon na ito naaresto ng mga pulis at saka dinala sa estasyon para tanungin. Sa interogasyon, inamin kaagad ni Raymond ang nagawa niyang krimen. Ayon pa sa kanya, kaya lang daw niya iyon nagawa ay dahil palagi siyang pinapahiya ng ina at pinagbibintangang nagnakaw ng pera. Ibinahagi niya rin sa kanyang konfesyon na noong gabi daw ng March 4, 2023, sabay-sabay silang kumakain ng hapunan kasama ng kanyang anak nang napag-usapan nilang mag-ina ang tungkol sa pamamahala ng kantin. Nagalok daw si Raymond sa ina na baka gusto nito na siya na ang mamahala sa kantin pero tumanggi di umano ito dahil wala daw siyang tiwala sa kanya at pinagsalitaan din siya nito ng masasakit na salita. Iyon na daw ang naging simula ng kanilang matinding pag-aaway. Pagkatapos nilang maghapunan, pinuntahan pa niya muli ang ina sa kwarto upang subukang kausapin pero sinabihan lang din siya nito muli na wala daw talaga siyang tiwala sa kanya pagdating sa pera. Iginiit naman niya rito na nagbago na siya, subalit lalo lang daw silang nagtalong mag-ina. Ilang beses na daw kasi ito dating kumukupit ng pera kay baby para gastusin sa kung ano-ano mang mga bagay. At iyon ang isang dahilan para hindi na niya ito muling pagkatiwalaan. Namdilim na daw ang kanyang paningin noon at bigla na lang niyang hinampas ng paulit-ulit ang ina sa ulo gamit ang isang kahoy. Habang ginagawa niya iyon, nasaksihan naman ng kanyang anak ang buong pangyayari habang nakatayo banda sa may pinto. Nang nakita niya ito, inutusan niya raw kaagad ang bata na pumasok sa kabilang kwarto. Pagkamatay ng kanyang ina, kumuha siya ng plastic bag at ibinalot iyon sa katawan nito bago niya isinilid ito sa storage box. Tinakpan niya rin ito ng kumot at nilagyan ng mga gift wrapper ang gilid para hindi magmukhang kahina-hinala ang container. Sa mga sumunod na oras, sinubukan niyang linisin ang panangyarihan ng krimen kung saan tinipon niya ang mga kumot at bedsheet na natalsikan ng dugo, pinunasan niya ang sahig at tinanggal ang bahagi ng foam na nabahiran din ng dugo ng ina. Nilabhan niya pagkatapos ang bag ng anak na namansahan din ng dugo kasama ng kumot at bedsheet. Hindi niya kaagad iniligpit ang katawan ng ina at pinalipas pa ang 2 araw upang mag-research kung saan niya pwedeng itapon ang storage box. Naghanap di umano siya ng campsite o kahit anong masukal na lugar, kaya napili niya ang Norzagaray, Bulacan. March 6, 2023, mga bandang 1:00 ng madaling araw, ibinaba niya na ang storage box at sinimulan nitong hilahin papunta sa gasolinahan kung saan niya pinarada ang ginagamit niyang SUV. Doon na rin ito nakuhanan sa mga CCTV sa dinaanang niyang mga kalye. Dagdag pa sa kanyang salaysay, isang kapitbahay pa raw nila ang lumapit sa kanya noon at nag-alok kung kailangan ba niya ng tulong. Pero syempre, mabilis siyang tumanggi at nagpaliwanag na kaya niya nang iyong buhatin mag-isa dahil mga party supplies lang naman ang laman nito. Pagkaabot niya sa gasoline station, nagpatulong naman siya sa isang gasoline boy na buhatin ang storage box upang ipasok sa likod ng sasakyan. Nang naayos niya na ang lahat, saka siya nagmaneho patungo sa Norzagaray, Bulacan na mga halos 1.5 oras din ang layo mula sa Pasig. Pagkarating sa isang masukal na area, pinarada niya ang sasakyan sa tabi at ibinaba ang storage box banda sa damuhan. 5 araw na naiwan doon ang mga labi ng kanyang ina bago ito nagdiskubre noong March 11, 2023. Pagkatapos ng interogasyon, pumayag din si Raymond na sumama sa pulisya upang ituro ang eksaktong lugar kung saan niya itinapon ang bangkay ng ina. Pinuntahan din siya ng mga kapatid ni baby sa presinto at ganoon na lang ang kanilang galit sa pamangkin dahil sa ginawa niyang karumal-dumal na pagpaslang sa ina. Wala nang iba pang paliwanag si Raymond sa kanyang nagawa, kundi na ito ay dahil lang daw talaga sa pamamahiya ng kanyang ina sa loob ng ilang taon at sa pagbibintang din ito na siya ay nagnanakaw ng pera. Saad naman ng kapatid ni baby, totoo ang mga paratang kay Raymond na ilang beses na itong kumukupit ng pera sa kanyang ina. Sa katunayan daw, ilang araw bago siya pinatay, nawalan ito ng 20,000 pesos na nasa loob lang din ng kanyang kwarto. Dagdag pa niya, madalas daw nagrerenta ng mamahaling sasakyan si Raymond, ngunit ang nakakapagtaka lang ay kung saan siya kumukuha ng pera para panggastos doon dahil wala naman itong trabaho. Sa tingin din niya, ginagawa lang iyon ng pamangkin upang ipagmayabang sa kanyang girlfriend na may sarili siyang sasakyan. Nagkikwento din daw ito sa iba na siya ay isang piloto
CEO o di naman kaya ay chef at inilalagay pa niya iyon sa kanyang social media profile. Pero ang katotohanan, isa lamang itong tambay na hindi man lang tumutulong ng kahit konti sa kanyang ina. Gayunpaman, kahit pa daw alam ni Baby ang mga pagnanakaw na ginagawa ni Raymond, gawa ng kanyang pagmamahal rito, ilang beses pa niya itong pinagpasensyahan, umaasa na baka magbago pa ito. Ang nakakalungkot lang, hindi na nga iyon nangyari, ito rin pala ay ang magtatapos ng kanyang buhay. Noong March 13, 2023, tuluyan na itong kinasuhan ng parricide at kapag siya ay nahatulang guilty doon, siguradong makakatanggap ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Nagpahayag naman ng saloobin ang kapatid ni Baby at nagsabing hindi daw nila mapapatawad si Raymond sa kanyang nagawa kahit pa ito ay mahal ng kanyang ina. Kulang daw ang buhay nito bilang kabayaran sa pagpatay niya sa kanilang ate. Si Maria Elena Villastique ay isang ina na nagsusumikap na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, sa halip na ipagpasalamat iyon ni Raymond, pinili niya pa rin ang hindi magandang landas. Namuhay siya sa isang buhay ng kasinungalingan, nagpapakunwari na siya ay mayaman, ngunit ayaw niya namang paghirapan ang mga bagay na ito. Napuno ang kanyang puso ng paghahangad ng mga material na bagay na hindi na niya naisip ang lahat ng sakripisyo ng ina para sa kanila. Ngayon, wala na siyang magulang na maggagabay sa kanya, mabubulok pa siya sa bilangguan ng panghabang buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.